biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana nawa sa bawat isa sa atin. Sa paksang ating pag-aaralan, ating puntong ngayon ng Ephesians chapter 1, verse 4 to 13, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ayon sa pagkapili niya sa atin, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungis, sa harapan niya sa pag-ibig na tayo tinalaga niya ng una pa sa pagkukop na tulad sa mga anak. Sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa ating pinagkaloob na sagana sa mga minamahal. Na sa kanya meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana sa atin sa buong katalinuhan at karunungan o sa buong karunungan at katalinuhan. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na pinasya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa kalangitan, ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa kanya sinasabi ko, tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya na kanyang kalooban upang tayo maging kapurian sa kanyang kalwalhatian. Tayo nagsisiasa ng una kay Kristo na sa kanya ay kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa kanya rin naman mula nang kayo magsasampalataya ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito po yung ating paksang pag-aaralan relatedly sa pag-aaral natin ng nakaraan. Once you save, is always save. Ito po, at yan po'y pinagtatalunan pa hanggang ngayon. Pero atin sa paksang pag-aaral, yun po ay sinasaad ng banal na kasulatan. At ang naging problema lang doon, kung nakapasok nga sa biyaya o kung naligtas nga. Kasi yung ang sinasabi ng 1 John 3:9, kapag ipinanganak ng Diyos, hindi na nga daw pumapasok sa kasalanan. So dahil yung binhi, naroroon na. Doon na yung binhi ng banal na Espiritu at ng katotohanan. Kaya po yun yung problema at dapat po maging malinaw sa mga mananampalataya kung paano nga papasok sa biyaya ng ating Panginoon. And then, ito yung ating continuation na sinasabi nga rito na sa ating paksa na salvation is once. Bakit po natin nasabi na ganung bagay dito sa ating mga talatang binasa? Dito sa verse 13, ang sabi rito, tinatakan kayo ng Espiritu Santo. Then ito po yung lagi natin binabanggit ng una pa man na kung saan ang Diyos ang nagbibigay ng selyo. Siya yung nagtatatak. Kaya ibig sabihin, alam niya ang lahat ng bagay, alam niya yung pundasyon, alam niya yung pananampalataya, at alam niya yung puso at isipan nung sumasampalataya sa Kanya. At ito'y nakikipagkaisa sa dugo ng tipan o ng bagong tipan. Kaya dito pinagtitibay niya sa kanya yung tipan at lagi natin sinasabi, ang pagtitibay ng tipan, ng bagong tipan, Diyos ang gumagawa, tayo lang ay sumasang-ayon sa kanyang plano. At yun yung lagi natin binabanggit, malimit, wag na natin kalimutan. Ezekiel chapter 36, verse 25 to 27. Na siya ang gagawa nun, siya ang magwiwisik ng malinis na tubig sa pamagitan nga ng kanyang banal na dugo, na maglilinis ng ating kalooban, na maglilinis ng lahat ng ating karumihan, kasamaan, kasama na daw yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Siya ang gagawa nun. At yun yung tipan, yung dugo ng tipan. Then siya rin yung magbibigay ng espiritu o diwa. Yung diwa, yung katwiran, yung righteousness, na larawan at wangis ng Diyos na nawala sa buhay ng tao, yung accurate na righteousness. Kasi ang righteousness ng tao, hindi po accurate, impulsive. Kung umaayon sa kanyang kalooban, gagawin niya yung katwiran na matuwid sa harapan ng Diyos.
Pero kung di umaayos ng kanyang kalooban, hindi rin niya magagawa yung katwiran ng Diyos. Na ibig sabihin sa mga bagay na ito, nang mawala nga ito, hindi na accurate. Kaya sabi rito sa Ezekiel, chapter 36, verse 25 to 27, yun nga ibabalik, bibigyan niya ng bagong diwa. And then, papalitan daw niya ng pusong laman, aalisin niya yung pusong bato. Yung pusong bato, papalitan niya ng pusong laman, yun yung ating kalooban, yun yung holiness of God. And then, yung kanyang espiritu sa kanya ilalagay. Kahit pa tayo umawit sa ating Panginoon Diyos, ng tinatawag na Come Holy Spirit, fall afresh on me. Pero kung marumi naman yung ating puso, na gaya ng sinasabi ni Propeta Jeremiah, na kung saan sa chapter 17, verse 9 to 10, ang puso ng tao ay totoong masama at mandaraya. Sino ang nakakaalam? Kahit pa tayo umawit ng emosyonal, na humingi ng kapuspusan ng banal na espiritu, kung hindi naman nalilinis yung ating kalooban, yung ating puso, hindi po ilalagay ng ating Panginoon Diyos ang kanyang banal na espiritu sa loob ng taong yun hanggat yung puso hindi nalilinis. Kaya ibig sabihin, kung nilinis ng ating Panginoon, sabi nga niya doon sa Ezekiel chapter 36 nga, magwiwisik siya ng malinis na tubig sa buong karumihan, kasamaan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Magbibigay siya ng bagong diwa, aalisin yung pusong bato, then papalitan ng pusong laman, then sa kanya ilalagay yung kanyang espiritu, then palalakarin niya sa kanyang palatuntunan at kahatulan at kanila lamang isasagawa. Lahat ng bagay na yon, lagi natin binabanggit, ang gagawa nun ay ang ating Panginoon Diyos, hindi po tayo. Ang sa atin lang, yung tayo ay sumasang-ayon, na tayo'y nagbibigay daan sa kanyang plano at yung plano niya mangyari sa atin. Parang ihahain lang natin ang ating sarili sa tipanang ito kung tayo karapat-dapat o hindi. At kung karapat-dapat, gagawa siya. At kung hindi naman tayo karapat-dapat, hindi siya gagawa. Lagi natin binabanggit, hindi tayo pwedeng pilitin ng Diyos. At hindi rin tayo pwedeng pilitin ng kadiliman o ng dyablo. Lahat ng ito, pasya natin. Ang kalabanan nga, lagi sinasabi natin, impluwensya ng liwanag at impluwensya ng dilim at saan tayo nakahata, saan tayo tinatangay, saan dinadala yung ating paa, saan dinadala yung ating damdamin, saan dinadala yung ating isipan. Sa impluwensya ba ng liwanag o sa impluwensya ng dilim? Kaya dahil dito, yung katubusan ng bagong tipan, ito po 2,000 taon na ang nakalilipas. Oo, maraming sumasampalataya sa Panginoon Kristo, pero yung plano ng Panginoon Kristo, yun ang mahirap gawin. Kaya sa banal na kasulatan, lagi rin po natin nababasa, meron pong mga talata na sinasabing magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat sa katotohanan, maraming nagpupumilit pero hindi mangyayari. Maraming emosyonal na gustong magkamit ng buhay na walang hanggan. Pero yung plano ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo, hindi po nagaganap. Hindi nangyayari yung sinabi ng Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Yun dapat ang mangyari, maganap sa ating pananampalataya. Then relatedly, dito na sa Ephesians chapter 1, eto rin. Sabi nga, binanggit dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, bago pa man itatag ang sanlibutan. Kaya ibig sabihin, nung una pa man, alam ng Diyos ang kanyang gagawin, may mga plano siya. And then sinasabi rito, tayo ay tinawag sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi rito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago'y tinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal, mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. At ito yung pamantayan, standard, ang sabi rito, maging mga banal at walang dungis sa harapan niya. At ito yung pamantayan nga ng banal na kasulatan ng bagong tipan sa pagdating ng Panginoon, yung tinatawag na rapture. Ito yung standard, walang dungis, walang kapintasan. Then hindi po natin kaya ito. Ang may kaya lang nito ay ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng bagong tipan o dugo ng tipan. Kasi kahit anong pagpupumilit natin, para lang tayong pumasok sa lumang tipan. Kapag hindi po tayo nakaunawa dito sa bagong tipan, gumaganap lang tayo ng kautusan ni Moises o kautusan ng reliyon.
ay lumabas na nga ang ating Panginoon. Inilalabas na nga niya ang kanyang bayan sa ganung kautusan, kundi magkaroon ito ng kaganapan na yung kulang ay mapunuan, kailangan tubusin sa kasalanan ang bawat tao o ang kanyang bayan. Ang problema lang sa kanyang bayan, kakaunti ang sumampalataya at marami hindi nakalabas sa reliyon ng Hudyo. Ang Panginoon Kristo ay tinawag na hari ng mga Hudyo. At si Pilato ang naglagay nun. Kaya galit yung mga punong saserdote. Yung mga punong pare nila galit. Hindi yan ang aming hari. Ang sabi ni Pilato, ang nailagay ko na. Kaya wala namang magawa yung mga saserdote. Kaya dahil dito ang Panginoon Kristo, Hudyo. At ang Hudyo, reliyon yan. Reliyon ng tinatawag na Law of Moses o batas ng lumang tipan ng Panginoon na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan sa pamagitan ni Moises. And then, eto ngayon, sa pamagitan ng dugo ng bagong tipan, maa-upgrade yung kalagayan at kondisyon ng tao. At ang batas mapapapunta sa puso at sa isipan na lang. At yun na sinasabi ng aklat ng Hebreo, chapter 8, verse 10. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na kung saan ang kanyang tipan ay ilalagay na niya sa puso. Sabi rito, Hebreo chapter 8, verse 10, sapagkat ito ang pagkipagtipang aking gagawin sa sambahan Israel pagkatapos ng mga araw na sinasabi ng Panginoon, ilalagay kong aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso, isusulat ko ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Hebreo chapter 10 verse 16, muli itong inulit, ito ang tipan na gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang puso, isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Kaya yung kautusan, yung Law of Moses, ayon sa pag-aaral ng marami, sabi nga ng mga scholar daw, ayon sa Biblia, ang batas o Law of Moses, umaabot yan halos ng 320. Yung mga batas, ang daming batas. Plus yung mga batas pa na kung saan ay pwede pang idagdag nung iba. Pero dito, sabi ng banal na kasulatan, ang bagong tipan daw, ang batas, nasa puso na, nasa isip na. At lagi kong binabanggit, yan po ay restoration nung tinatawag na righteousness and holiness, likeness and image of God. Ando na lang yung batas. Law of righteousness and law of holiness, yan ang magiging batas sa buhay ng tao pag ikay pumasok sa bagong tipan. At pag pinagtibayan ng ating Panginoon, di po natin kayang ibalik yung righteousness. Di rin po natin kayang ibalik yung holiness. As in, hindi po talaga natin kaya. Pero dahil sa dugo ng tipan, sa bagong tipan, at pagka pinagtibay ito ng ating Panginoon Jesucristo, mangyayari. Kaloob yan ng Panginoon, bigayan ng ating Panginoon, hindi natin kaya yun. Kasi kung kaya natin, hindi na natin kailangan na dumating ang bagong tipan. Kaso nga, kulang hindi nga kaya ng tao, nahahabag na ang ating Panginoon Diyos sa kalagayan ng tao, lalo na nga yung larawan ni Haring David, humihingi siya ng matuwid na Santong Espiritu sa loob niya. Bigyan mo ko sa loob ko ng Santong Espiritu o ng matuwid na Espiritu. Si Haring Solomon, hinahanap din niya yon. Hindi niya makita yung tunay na buhay, yung kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan, lubos at ganap na kasiyahan. Hindi niya nasumpungan yun. Kaya nga sinabi sa lagi nating pangaral, si Haring Solomon ay nagsabi, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. All is vexation of life and vanity. Pagod lang daw at damdam lang ang buhay sa ibabaw ng lupa. Bakit? Wala pa kasing tumutubos. Kaya mapalad po tayo kapag nasumpungan natin ang biyaya ng ating Panginoon sa mga panahong ito na tayo'y natubos na ng Panginoon. Kaya ang panawagan ng bagong tipan, very familiar sa atin, magsiparito kayo sa akin, kayo lahat na napapagal, nabibigat ang lupa, bibigyan ko kayo ng kapahingan. Yun si Haring Solomon. Pagod na si Haring Solomon. Kaya niya nabanggit yun, I hated life. Na-depress si Haring Solomon. At yun yung tinatawag ng ating Panginoon, si Haring Solomon, manapit yan sa Diyos. At ibinigay nga sa kanya ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng kanyang ikasisiya. Pero yung kasiyahan sa buhay ng tao, kulang. Kasi ang totoo,
na nawawala sa buhay ng tao ay yung larawan at wangis ng Diyos. Yun yung righteousness and holiness. Kaya ito si Ari Solomon, bagamat siya'y sumunod sa ating Panginoon, lagi natin binabanggit yung sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 1. Sumangguni ako sa aking puso para malaman ko kung ano ang meron sa kamangmangan at kaululan at aking nahalata, ito'y mas lalong walang kabuluhan. Sinubukan ni Haring Solomon yung kamangmangan at kaululan, isabihin liko, mali, at kung bakit sumangguni siya sa puso niya, alam niya ang sagot. Pag sumangguni siya sa Diyos, hindi pwede, bawal nga, hindi dapat, hindi nararapat. Pero sinubukan niya kahit mali, kahit kamangmangan, kahit kaululan, baka masiyahan siya ron, pero sabi niya mas lalo pala na walang kabuluhan. Kaya doon sa Ecclesiastes chapter 12, binanggit na lang niya doon na walang mabuti sa tao kundi ang sumunod sa utos ng Diyos. Ito yung buong katungkulan ng tao. Kaya ibig sabihin, si Haring Solomon, nabigo siya na hanapin yung tunay na buhay ng isang tao sa ibabaw ng lupa. Bakit? Wala pa kasing redemption. Pero dito sa Bagong Tipan, lagi natin binabanggit yung sinabi ng banal na kasulatan ng ating Paiso Kristo, John 10:10. Ako'y naparito upang magbigay ng buhay sa mga tupa, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yun yung buhay na ganap at kasiyasiya, at yun yung hinahanap ni Haring Solomon sa kanyang buhay. Talagang hindi po siya naging lubos at hindi siya naging ganap sa kasiyahan. Kasi empty pa rin yung kanyang kalooban. Pero ito nga sinasabi natin, ang Bagong Tipan ay ito na. Ayon sa kapagkapili niya sa atin, bago itinatag ang sanlibutan, na sa kanya'y meron tayo ng ating katubusan. Sabi rito, verse 5, na tayo tinalaga niya ng una pa sa pagkukup sa pamagitan ni Kristo sa ganyang kanya, ayon siya nagaling sa kanyang kalooban. Sa kapupuri ng kanyang kalwalatian, sa kanyang biyaya na sa ating pinagkaloob na sagana sa minamahal, na sa kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, at ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya sa kanya rin. Kaya ibig sabihin, ito panahon ng Bagong Tipan. Kasi yung redemption dito sa Bagong Tipan sa panahon ni Haring Solomon, Law of Moses yun. Batas ng kautusan yun. Bagamat nahigitan ni Moises, ni Solomon ang batas ng kautusan sapagkat inibig niya ang Diyos. Ang nahingi niyang karunungan, yun ay banal na espiritu. Wisdom is an ability to choose right, and wisdom is a person. Sabi dito sa Kawikaan chapter 8 verse 12, akong karunungan ay tumataan sa kabaitan. Kaya ibig sabihin, siya ay isang persona. Kaya kung siya isang persona, siya yung banal na espiritu, at kung ang karunungan babalik sa tao, babalik yung righteousness, babalik din ang holiness. Hiningi ni Haring Solomon, pero dahil wala pa redemption, hindi tumatahan sa kanyang loob. Suma sa kanya. Yun ang lagi natin binabanggit. Kahit magsiyasat po tayo para makita po natin ang katotohanan na lagi natin binabanggit sa Lumang Tipan, King James Version, laging binabanggit doon, the Spirit of the Lord is upon them, upon Him. The Spirit of the Lord is unto them, unto Him. Nang ibig sabihin, sa Lumang Tipan, ang binabanggit ay upon at saka unto. Pero dito sa Bagong Tipan, ang binabanggit na, the Spirit of the Lord is dwell in Him. The Spirit of the Lord is abide in Him. Hindi na upon, hindi unto, dwell and abide, na ibig sabihin nananahan, nasa sa loob. Kaya dito, sa pagtitibay ng Bagong Tipan, ang kailangan po natin dito muna ay yung pagkakilala, na ipinakilala niya sa atin ang mga hiwaga ng kanyang kalooban. Kaya hindi po accurate yung mga nangyayari na gaganap sa ilalim ng pananampalatayang reliyon na tinanggap mo si Kristo, kahit hindi mo naiintindihan ang kanyang kalooban, ligtas ka na.
Kaya nga sabi ko nga, ako sa maraming beses tinanggap ko ang Panginoon, pero ako pa rin ang masusunod sa aking sarili at hindi ko alam ang kanyang kalooban at hindi rin ako napasasakop sa kanyang kalooban at katwiran. Pero tinanggap ko siya bilang Panginoon ko, bilang tagapagligtas ko, sapagkat kailangan ko siya bilang proteksyon ng aking buhay para wag ako'y mapahamak, para ako ay mapabuti, kailangan ko siya. Pero yung alamin ko pa ang kanyang kalooban, yung kanyang katwiran, at yun ang aking lakaran, hindi na. Kasi wala sa plano ko yun. And then, marami sa ganito yung tumatanggap sa Panginoon na sinasabi naman, pag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Kaya ngayon, ang nangyayari, ligtas na pero nabubuhay sa kasalanan. Kaya ngayon, wala nga sa hulog, wala nga sa postura kung tawagin ng sanlibutan o wala sa kaayusan. Hindi maayos. Dito ay binigay ang karapatan maging anak ng Diyos kasi yung sinasabi ng John chapter 1 verse 12, datapwat ang sino man sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay na nanampalataya sa kanyang pangalan. Na mga ipinanganak hindi sa pamagitan ng dugo ni sa kalooban ng tao ng laman, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya ibig sabihin, hindi natin tinanggap ang ating Panginoon, pinanganak na tayo, kundi ang magluluwal sa atin ay yung kalooban ng Panginoon Diyos. Sapagkat siya yung magluluwal sa atin, at yan po yung Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Bagay na hindi po natin kayang gawin. Pero kung tayo po ay nakaunawa ng katotohanan, sumasampalataya sa Kanya, naunawaan natin ang hiwaga ng Kanyang kalooban, then nakilala natin kung ano yung mabuting balita, naintindihan natin kung ano yung ebanghelyo, yung dahilan kung bakit tayo tinubos ng Panginoon, at dahilan naman upang tayo ay magkaroon ng kaayusan sa harapan ng Diyos. Kapag naunawaan natin yun, hindi mahirap makipagkasundo sa dugo ng tipan. Kasi naintindihan natin, naunawaan natin. Kaya nakalagay doon, datapwat ang sino man sa kanya'y sumampalataya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay sumasampalataya sa kanyang pangalan. At lagi natin binabanggit, ang pangalan po ay power, authority, yung kakayanan, yung kapangyarihan, yung kanyang magagawa. At ito'y walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus, kapangyarihang tumubos sa atin sana, kapangyarihang magbabalik sa atin ng kanyang larawan, wangis ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay, kapangyarihang magbibigay sa atin ng kalayaan at ganap na kalayaan. At dahil dito sa kanya ibinibigay ang karapatan maging anak ng Diyos. Kaya nga masakit, ibinigay nga ang karapatang maging anak ng Diyos, pero sa paniniwala ng iba, ganun nga. Tinanggap si Kristo at ang paniniwala, turo ng kanilang mga tagapagturo, ligtas na. Pero yun ang problema. Marumi ang isipan, marumi rin ang puso. Naandun yung pagiganti, naandun yung inggit, naandun yung galit, naandun yung kayatawag na kawalan ng katarungan, hindi balanse ang pagtingin sa kanyang kapwa. Bagay na hindi nga mangyari maganap kasi nga hindi naman gumawa ang Panginoon at hindi pinagtibay sa kanila ang dugo ng tipan. Ang sinasabi natin, kapag naunawaan po natin ang dugo ng tipan, favor na yan ng ating Panginoon. At yun ang lagi natin binabanggit, yung Matthew chapter 11 verse 25 to 27 na sinasabi roon, lahat ng bagay binigay na sa ating Panginoon, ang kapamalaan ibinigay na sa Kanya, at ang sabi nga roon ng ating Hesus Kristo, nagagalak siya na ipinaunawa, ibinigay ang mga hiwaga ng ating Panginoon Diyos sa mga sanggol at hindi daw doon sa mga marurunong. At ang sabi rito, walang nakakakilala sa Ama kundi yung Anak, walang nakakakilala sa Anak kundi yung Ama, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. Kaya ibig sabihin, ang authority na sa ating Hesus Kristo kung pagpapahayagan. Kaya po babalik ulit tayo doon sa basic na dapat gawin ng ating pananampalataya, magpakumbaba. Kasi kung walang pagpapakumbaba, ang katotohanan po, hindi natin makikita. Sabi nga ng mga
salitang kanto, kahit ipagduldulan sa atin ng katotohanan, kung walang kapakumbabaan, wala po, hindi po natin matatanggap. Relatedly, yan ang sinasabi ng Hebreo chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos matalas mabisa, gaya sa doble taling ng tabak, bumabaon hanggang sa kasukasuan at pag-iwalay ng espiritu at kaluluwa. Sa taong mapagmataas, ang tanong, tumatalab ba ang salita ng Diyos? Hindi. Sa totoo lang, kasi ganyan din ako noon. No, ang salita ng Diyos, tinatakbuhan, tinatawanan, sinasalangsang. Pero nang sikapin ko na magbigay galang, respeto sa salita ng Diyos, doon pa lang ako step by step inaakay ng Panginoon kasi nagpapakumbaba. And then ito nga yung realidad na kung saan basically ng ating pananampalataya napakahalaga ng pagpapakumbaba. Kaya po sa mga mangangaral, wag po nating ikataas ang mga mananampalataya para manatili sa ating simbahan. Na sila'y pinupuri natin, tinataas dahil sila ay baka hindi na bumalik. No, pasantabi lang po, nadaanan lang natin. Ano po? Kasi ganyan nga, no? Sabi ron, Pastor, bakit ganun? May nagmi-ministeryo pero nasa ilalim ng pangangalo niya. Pero lumalago ang simbahan. Alam naman ng mga mananampalataya na hindi naman sila kasal at hindi naman sila tunay na mag-asawa. Sabi ko, napakahirap niyan. Baka skill na lang talaga nung pastor ang kanyang ministeryo. Pero binanggit niya, Pastor, huli niya ang kiliti ng mga tao. Yun ang masakit, yun ang katotohanan. Yun. Kung bakit parang nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ang mga tagapakinig kapag huli yung kanilang kiliti. Ano yung huli ang kanilang kiliti? Huli yung kanilang, sabi nga yung kanilang ikasisiya, sila'y pinupuri, itinataas. Pero pag-usapan po natin, dapat ay yung pagpasok sa biyaya ng Diyos, dapat yung kasalanan mawala sa buhay ng tao at mawawala lamang yan sa pamagitan ng dugo ng tipan. At hindi yan mawawala kung hindi talaga tayo magpapatubos ng buhay sa Panginoon. Kaya doon papasok yung tinatawag na Romans chapter 3, verse 10. Walang matuwid, wala talaga kahit isa. Pero once na ikaw ay nagpatubos sa ating Panginoon, marami ang nagiging matuwid. Romans chapter 5. Yun yung binabanggit doon. Verse 15 to 19. Marami nagiging matuwid dahil kay Kristo. Kaya hindi po tayo dapat manatili doon sa prinsipyong walang matuwid, wala kahit isa. Kasi nga ganon eh. Ang daming mananampalataya pero alam nila sa kanilang sarili, hindi pa rin sila karapat-dapat sa Diyos. Alam nila sa kanilang sarili na pumapasok pa rin yung karumihan. Sabi nga yung beyond imagination. Walang nagbabawal pero sa bagong tipan, meron. Kasi nga meron na tayong righteousness, meron na tayong holiness, kaya hindi pwedeng yung imagination natin ay tayo pa rin ang hari. Kahit yung mga kahalayan, kalaswaan, maruming akala, masamang akala, naririyan pa rin sa ating isipan. Yung galit, paghiganti, poot sa ating kalooban, naghahari pa rin. Hindi ganon ang bagong tipan. Kasi nga yung binabanggit natin na tayo'y banal na templo ng ating Panginoon, yun ay kung tayo ay inirestore ng ating Panginoon. Ngayon kung tayo na-restore ng ating Panginoon, yun ang ating binabanggit na Ephesians chapter 2, verse 1 at verse 5. Binuhay niya tayong mag-uli mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Yun ay restoration, quickening ng ating righteousness at holiness na ibinigay ng Diyos kay Eva at kay Adan. O taglay, ibinigay ng Diyos kay Adan, na taglay din naman ni Eva. Pero nung pumasok sa kanila sa kasalanan, nawala yun. Once lang na sila'y nagkasala, nawala na yung righteousness and holiness. Kaya ito, hindi rin ito madali. Yung sinasabi natin na tayo ay naligtas pero nabubuhay pa rin tayo sa dating uri ng pamumuhay, hindi pa tayo nakakapasok sa biyaya ng Diyos, hindi pa natin nasusumpungan ang biyaya ng Diyos, or else hindi pa rin natin nararanasan ang pagliligtas ng ating Panginoon. Hindi pa rin natin alam yung buong katotohanan dahil ang salita ng Diyos hindi nagbubukas ng ating pangunawa. Kaya mahalaga yung pagkaunawa, mahalaga yung pagpapakumbaba. Kaya yung binabanggit natin, kailangan talaga yung pagpapakumbaba. At ito nga ang dahilan na sinasabi natin
salvation is once. Dapat po nating makita yun. Kaya ibig sabihin, yung sumampalataya, excuse me, yung sumampalataya na nananalig sa ating Panginoon Kristo, pero wala pa siya doon sa tinatawag na righteousness and holiness o yung natural na pamumuhay na merong righteousness at holiness. Hindi pa siya nakakapasok doon sa makipot na pintuan na yan. Nagpupumilit. Kaya ito nga ang sabi ng banal na kasulatan. Lagi natin binabanggit, hindi na po tayo babalik sa lupa once na tayo ay umalis at dumating na sa atin yung tinatawag na paghukom o paghatol. Matthew 7 verse 21, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maraming magsasabi sa akin sa araw na yung Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipangmula kami at sa iyong pangalan at sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming. Sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagay papahayag ko sa kanila, kailanman di ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya ibig sabihin, kaya gumagawa ng katampalasanan, hindi accurate yung katubusan na ginawa ng Diyos sa kanila. Oo, sumampalataya sila sa Panginoon. Kasama daw sila sa pagkain ng Panginoon. Nagpalaya sila ng demonyo. Nangyari naman, nagawa nila. Kaya proud sila. Powerful ang pangalan ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ganun pa man, kung kayo manggagawa pa rin ng katampalasanan, nagagamit nyo lang ang aking pangalan, pero hindi ko pa pinagtitibay sa inyo ang aking tipan. Sapagkat kung pinagtibay sa inyo, yung tinatahan kayo ng Espiritu Santo, hindi kayo gagawa ng katampalasanan. Kaya dahil dito, sa kalagayan ng sitwasyon, ito yung ating makikita. Ito yung ating mapapansin na kung saan hindi tayo dapat bagay na gumawa ng kalikuan. Ang sabi rito sa Lucas chapter 13, verse 24, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami nang nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. At kung makatindig na ang puno ng sambayan at may lapat ang pinto, magpasimula kayong magpagsabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung sino kayo at kayo'y taga saan. O hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagay pasisimulan nyo sabihin, nagsikain kami, nagsiinom sa harap mo, nagturo ka sa amin sa lansangan, sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo taga saan, magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Sabi ron, manggagawa ng kalikuan. Kaya ibig sabihin, hindi napapagtibay sa kanila ang bagong tipan, ang dugo ng tipan, pero sumasampalataya sa Panginoon Kristo. Pero deniable sa ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi naunawaan yung tinatawag na kalooban ng Panginoon kung ano ba ang redemption, ano ba ang katubusan. Sa kanila, ginawa lamang nila itong reliyon. Pero ang nasusunod pa rin sa kanila ay ang kanilang mga sariling kalooban. Kaya dahil dito, sabi rito, sa ating teksto, sa aklat ng Ephesians chapter 1, dahil dito simula nang kayo'y magsisampalataya sa ebanghelyo ng katotohanan, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ebanghelyo ng katotohanan, kung sinasabi ng marami at laganap yan sa ngayon, mga tinatawag na prosperity gospel or prosperity preacher. Yun, hinuhuli nila yung kiniti ng tao. Sabi nga, hinuhuli nila yung gusto ng tao. Gusto namin yan. Kami yayaman, gusto namin yan. Yung kami aasenso, uunlad ang buhay namin, magiging tanyag kami, magiging daila kami. Gusto namin yan. Gagamitin kami ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Ay, gusto namin yan. Pero yung magpaumbaba, ako magpaumbaba, yun ang mahirap. Ang magpaumbaba,
igalang, irespeto ang bawat isa, igalang, irespeto ang salita ng Diyos, ayun ang mahirap. Kaya dahil dito, yung dugo ng tipan, hindi po napapagtibay. Ito po kasi kapag pinagtibay ang dugo ng tipan, tayo po'y magiging banal na templo. Nilinis ang puso, binigyan ng bagong diwa. Meron tayong righteousness, meron tayong holiness, at ang sabi ni Ezekiel chapter 36, yung kanyang espiritu ilalagay niya sa loob nila. Then magiging tahanan siya ng banal na espiritu, at yun naman sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ang sabi ron, hindi nyo ba nalalaman na kayo'y templo ng Diyos sa espiritu, at ang espiritu ng Diyos nananaan sa loob ninyo, at kayo'y templo ng Diyos. Kaya dahil dito, yung templo ng Diyos sa ating pag-aaral nung nakaraan about the temple of God, yan po'y banal. Hanggat hindi po yan nagiging banal, hindi dyan mananahan ang Espiritu ng Diyos. Kaya sa templo ng Diyos, maraming bawal dyan. Bawal dyan yung inakusa sa kanila, inakusa nila kay Pablo, na nagpasok siya ng hintil doon. Si Timothy at si Tito ay mga hintil, hindi sila Hudyo, at kasama ito ni Pablo. Hanggang doon sa palengke nakita ng mga Hudyo, pero nung pumasok sa templo, hindi niya isinama doon si Timothy at si Tito. Kaya dahil doon, yun ang ipinaratang sa kanya ng mga Hudyo, at yun ay death penalty. Yun yung batas sa templo. Huwag kang magpapasok ng hindi Hudyo, hindi bayan ng Diyos. Si Nadab at si Abiyo na mga anak ni Aaron. Ang sabi ron, nagpasok sila ng ibang apoy. Kaya sa templo, yung apoy na naroon sa kandelero, hindi yun papatayin. Yun ay aalagaan araw at gabi, at yun ang gagamitin nila sa pagpapaningas ng mga kandelero. Etong ginawa ni Nadab at Abiyo, kumuha sila ng ibang apoy mula sa labas at ipinasok nila sa templo. Ang sabi ron, pinatay sila ng Diyos. Ganon yung templo noon. At ngayon kung tayo ay sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay naging templo ng Diyos, hindi pwedeng pumasok dyan ang anumang bagay na murni. Kaya nga hindi tayo magiging templo kung hindi tayo restore yung larawan at tuhanis ng Diyos, yung righteousness at yung holiness. Kasi magdudumi lang yan eh. Kaya ngayon tanong, bilang mga mananampalataya, bilang mga mangangaral, tayo ba ay saserdote ng Diyos na nangangalaga ng templo, na ang templong ito ay malinis araw at gabi, 24 oras, o tinatawag na 24/7. Kaya ibig sabihin, bawat oras, bawat sandali, ang templong banal malinis. Aalagaan yan ng righteousness at holiness. At dahil doon kung yan ay malinis, ilalagay niya dyan, ilalagay ng Panginoon Diyos ang kanyang espiritu sa loob niya. Kaya yung sinasabi nga ng Revelation chapter 1 verse 6, at tayo'y ginawang saserdote ng Diyos, ginawang kaharian ng Diyos, mga saserdote ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang po ito mangangaral, lahat po ng mananampalataya na nakipagkasundo sa dugo ng tipan, saserdote ng Diyos, sapagkat may binabantayan silang banal na templo. Kaya ibig sabihin, kung inaalam natin tayo, banal na templo, yun nasa hulog. Babantayan natin yung pumapasok dyan sa isipan natin, sa ating puso. Kaya yun yung batas ng Panginoon ng bagong tipan. Ang tumingin sa isang babae, taglay ang masamang angat, nagkakasala ng pangangalo niya. Kaya yun yung problema. Yun yung pamantayan ng ating Panginoon. Pasok ba tayo sa pamantayan ng Panginoon? Ang napopoot sa kanyang kapatid, kakasala ng pagpatay. Kasi pag nanggigigil tayo sa ating kapwa, sa ating kapatid, yun sa paborito sabihin ng mga mangangaral, Pastor, napatawad ko na siya, pero wag na siya magpapakita, kumukulo talaga ang dugo ko. Bumibigat yung loob. Yung poot nasa loob. Kaya yung kapatawaran, lilinisin tayo, hugasan tayo ng banal na dugo ng Panginoon, and then kung malinis na talaga, bibigyan tayo ng bagong diwa,
aalisin na yung pusong bato, yung kalikasan ng kapangyarihan ng kasalanan, papalitan ng pusong laman. Then kung mangyayari na yon, sa kanya ilalagay yung kanyang espiritu sa loob ng tao. Ngayon, kung mangyari sa kanya yon, yun yung tinatawag na pinagtitibay sa kanya ang dugo ng tipan, at may selyo siya o may tatak siya ng banal na espiritu. At yun din ang sinasabi na kung saan ang ating pananampalataya ay nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos, na tayo ay nahugasan ng kanyang banal na dugo. Kaya dahil dito, ito ay plano, nais mangyaring maganap para sa bawat isa. At yun yung dahilan kung bakit binabanggit natin ang Romans chapter 8 verse 1, walang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kasi nga walang pumapasok sa kanilang karumihan. May nagbabantay na katwiran at kabanalan, then at the same time banal espiritu nasa loob nila. Sapagkat yan din yung filosofiya ko noon. Hindi pwede magsama sa loob ng puso ng tao ang kasalanan at ang banal na espiritu. No po. Hindi po talaga. Kaya yun nga sabi natin, sa banal na kasulatan sa lumang tipan, hindi nga nananahan ng banal na espiritu. Sumasa kanila pero hindi nananahan. Hindi tumitira. Compare sa bagong tipan. Okay, balik tayo. Nang ibig sabihin, salvation is once, sapagkat sabi rito, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, kung gibain ng sino man ang templong ito, igigiba din siya ng Diyos. Wala pong gigiba niyan kundi yung may katawan, kasi siya ang may pasya, siya ang may desisyon. At yung sinasabi ni Santiago, ang tao ay natutokso kapag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Natutokso pa lang. Then, kung ang kasalanan, sabi doon, ipinaglilihi yung kasalanan, naglilihi pa lang yung kasalanan sa loob niya. Doon na napipigati ang banal na espiritu. Ephesians chapter 4 verse 30. Huwag niyong hatiin ang espiritu ng Diyos na sa kanya'y tinatakan kayo hanggang sa araw ng katubusan. Kaya ibig sabihin, pag ipinaglilihi ang kasalanan, wala pa yung kasalanan pero pinaglilihi. At ang sabi ron, pagtakti ng taglampal, iniluluwal yung kasalanan. Nagpapasya ang tao na gumawa na ng kasalanan. Then pag ang kasalanan na raw ay malaki, nagbubunga na ng kamatayan. Kaya ibig sabihin, Hebreo chapter 6 verse 4 hanggang 6, sapagkat sa mga minsang nakalasap na mabubuting salita ng Diyos, sa mga naliwanagan na, sa nakaalam na ng katotohanan, sa mga nakalasap na mga bagay o mabubuting salita ng Diyos at ng Espiritu Santo at mga bagay na darating, saka daw nahiwalay sa Diyos, hindi maaaring baguhin ng pagsisisi. Ganon din yung Hebreo chapter 10 verse 26. Kung sinasadya na natin ang pagkakasala, wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. Kaya ibig sabihin, yung binanggit natin noong nakaraan, innocent of sin. Tuturuan tayo kung ano ba talaga ang kasalanan. Kung ano ba yung matuwid at bagay na hindi matuwid. Pero kung nalaman natin kasalanan pala yun, sa harapan ng Diyos, hindi na natin yung gagawin kasi nalaman na natin yung katotohanan. Kaya nga nabanggit natin, tasantabi, simple lang naman, pumasok ka lang naman sa no entry, wala ka namang naargabyado, wala kang naapi, wala kang nasaktan. Kaya lang, tinapakan mo yung batas. Ganun ba kabigat yun? Parang sinasabi natin, sabi ng Panginoon Kristo, ang tumingin sa isang babae, taglay ang masamang hangad, nagkakasala ng pangalan nyo. Ba naman yun? No? Di mo nga nahawakan. Pero sa isip yun, ay talagang ganon. Taglay yung masamang, sabi nagkakasala ng pangalan niya sa kanyang puso. Ganon din yun. Pumasok ka sa no entry, wala kang inapi, wala kang inargabyado, wala kang, sabi nga, wala kang sinaktan. Pero yung batas, tinapakan mo. Ganun pala kabigat yon. Kaya sabi nga, mula noon, nalaman ko na yon, maingat na ako pagdating sa ganun. Kasalanan pala yon. Kaya sabi ko nga, may kasalanan ka mamatay, may kasalanan hindi ikaw mamatay. Ang hindi ikaw mamatay, yung innocent pa tayo. Hindi natin alam yun. Yung bang imagination, masama? Ay, talagang masama.
Pero kung hindi mo pa alam ang katotohanan, normal yan sa buhay ng tao, lalaki man o babae. Normal yan. Normal sa kasalanan yan. Dahil ang kasalanan, ang tao makasalanan ng isip, makasalanan ng puso. Pero kung tayo magpapatubos ng ating pang, hindi dapat ganun. Okay, eto ngayon yung punto. Ang sabi rito, hindi tayo pwedeng baguhin ng pagsisisi. O hindi tayo pwedeng baguhin uli ng tinatawag na wala nang haing natitira pa. Ibig sabihin, yung katubusan ni Kristo, nagamit na natin. At kung nagamit na natin, kailangan daw uli ipako si Kristo sa krus para tayo matubos uli. Hindi na mangyayari yun. Kaya ang sabi ng Hebrew chapter 25 verse 26 sumusunod na talata, naghihintay na lamang daw ay ang kakilakilabot na kaparusahan. Kaya ito ang pinakang punto. Kung sakaling makita natin ang katotohanan, tayo mga anak na ng katotohanan na sinasabi nga ni Santiago chapter 1 verse 17 to 18, anak ng katotohanan, ipinanganak ng katotohanan, nang ibig sabihin pangunahing bunga ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang nilalang. Ano ba yung sinasadya na natin ng kasalanan? Sabi nga natin 2 plus 2 equals 3. Huwag nating ipilit na 3. 2 plus 2, 4 talaga yan. Huwag na nating ipilit na 5. Kaya sinasabi, pag walang bahid, walang dungis, walang kapintasan, huwag na nating ipilit na meron na hindi yan mangyayari. Balik ulit tayo doon, pasantabi na sa maraming mga ngaral. Magbago tayo ng pananaw sa katotohanan salita ng Diyos. Tinala naman ito. Yung Matthew chapter 5, Matthew chapter 5, verse 48, kayo nga'y mga pakasakdal gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Maraming kumukontra dyan, maraming di naniniwala dyan. Nasa sa iyo kung di ka maniniwala, pero kung may pagganang pagrespeto ka sa salita ng Diyos, kahit hindi mo yung nanunawaan, igalang mo. Huwag kang magsalita ng wala na parang sinasabi mo, sinungaling si Kristo. Kasi nga, wala nga sa hulog yung pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Kaya pagdating sa maraming bagay ng kasulatan, lagi sinasabi, hindi yan, wala yan. Sa langit meron, pero dito sa lupa wala. Yung teksto natin ang nakaraan, 1 John 3:9, hindi po yan pinapangaral ng buong buo. Kasi nga, pati yung mga ngaral, hindi rin niya nga naiintindihan. Pasantabi na lang po, humarap po tayo sa katotohanan. Pakumbaba lang po tayo. Sapagkat hindi na po ito mauulit once na tayo umalis sa ibabaw ng lupa. Ito po'y pinapahayag ko hindi para kayo ay mapahamak o mapahiwalay sa Diyos, kundi para kayo mas lalong mapalapit pa sa Diyos. Kaya lang alin ang kumukontra, anong pinipigil yung ating kalooban, yung ating isipan. Yabang ng mga ngaral na yan, kala mo kung sino. Huwag ganun. Banal na kasulatan ang binabasa natin, mga talata sa banal na kasulatan. Kung ang tingin nyo sa mga ngaral na ganito, kasi nga parang ang liit ng tingin mo sa amin. Hindi. Mahal tayong lahat ng Panginoon. Gusto niya mabuksan sa atin ang mga hiwaga ng kanyang kalooban at magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi nga niya kalooban na tayo mapahamak. John chapter 3 verse 16, hindi niya kalooban yun. Pero nais naman ng Panginoon mabuksan yung ating pangunawa kung tayo magpapakumbaba. Kasi kung di tayo magpapakumbaba, yung mga aral na turo niya, hindi mangyayari sa atin. Hindi natin tatanggapin yan na nga. Nasa Bible naman. Matthew 5:48. No? Kayo'y magpakabanal gaya ng inyong ama na nasa langit na banal. O magpakasakdal gaya ng inyong ama na nasa langit na sakdal. Marami hindi makatanggap niyan. Sinabi ng Lucas chapter 6 verse 40. Ang sabi ron, ang alagad hindi higit sa kanyang guro. Ngunit kung ang alagad ay maging sakdal, magiging kagaya siya ng kanyang guro. Ibig sabihin, meron. Kaya ngayon, mga kapatid sa ating Panginoon, pinapahayag po natin ito. Lalo na, naghihintay tayo at alam natin na nasa huling panahon na tayo. Naghihintay tayo ng rapture. Baka pag nag-rapture, magtaka tayo. Hindi tayo kasali. Hindi tayo kasama. Bakit? May bahid, may dungis, may kapintasan.
Sana mahayag sa atin ang buong katotohanan ito para ihanda natin ang ating sarili. Hindi tayo nagpapagalingan, hindi tayo nagpapataasan. Ang sa akin lang maihayag ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Ito naman talaga ang kanyang layunin para sa buhay ng bawat isa atin. Kaya once you are saved, always saved. Once na ang tatak ng Espiritu Santo pinagtibay sa atin, huwag natin sirain. Sabi nga, guaranteed na yan. O garantiya na yan, lifetime warranty. Subok na yan. Kaya ang Romans chapter 8 verse 33, ako ang nagbibigay ng ako ang pumaaring ganap. Sino ang magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos? Ibig sabihin, ang Panginoon Diyos ang gumagawa, siya ang nagpapakahaya. At yun ay bagay na hindi natin kaya. Kaya kung inari tayong ganap ng Panginoon, mabuhay tayo doon. Manatili tayo sa katwiran, sa kabanalan, mabuhay tayo na talagang totoong anak ng Diyos. Walang bahid, walang kapintasan sa harapan niya, bagamat sa paningin ng tao, maraming kapintasan, walang problema doon. Ang Panginoon Kristo, ganun din. Sa paningin ng tao, siya ay mamumusong, marami siyang kapintasan, pero sa harapan ng Diyos, karapat-dapat na siyang tumubos ng ating sala dahil wala siyang kasalanan. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Diyos, na kung sakali makapasok tayo sa biyaya ng ating Panginoon, pakaingatan natin. Sa Diyos ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin.